tayo. Eto, may pahayag kasi si Representative Axis Erwin Tulfo, mga bossing. Sabi na dito, yan po mismo yung pahayag niya, no? Party list, Axis, AXIS, yan yung pinakamataas na nakuha ng boto. Di ho ba, mga bossing? Yan yung pinakamataas na nakuha ang boto. Representative Erwin Tulfo, AXIS, Party List, February 6, 2025. Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, press statement. Ano po? Sabi nito, on not signing the impeachment complaint against VP Sara Duterte. Sabi niya dito, ano po? I did not affix my signature for the to the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte to ensure that my judgment remains impartial should I become a senator judge. Ayan daw po, mga kababayan. No? Sabi ni Joker, 3117NK, makasara talaga yan. Exposed na siya ni Attorney Claire Castro ngayon sa vlog niya. Sabi dito, as a top contender, ayan, may guhit, di ba? As a top contender in the upcoming senatorial election, no? I may be among the new senator tasked with judging the said impeachment complaint. So mga kababayan, kung titignan nga ho natin yung mga, ano tawag dyan, mga survey, ano po, nakikita natin talaga, Erwin Tulfo ang nasa itaas no? Hindi naman po maipagkakailayan at hindi naman po gawa-gawa yan, kagaya ng mga page ni Buloyski. Di ba? Yung mga page ni Buloyski, number 1 siya mga kababayan. Yan po, ang nakikita ko, isa pa, 215 na yung pumirma. So siguro, inisip niya, no? Na hindi na din siguro kailangan ng pirma ko dito. Total, lalagpas at lalagpas na. Kung sa realidad at kung talagang magiging stand out lang o hindi gumagalaw o parehas lang hanggang dulo, hanggang sa bilangan ng eleksyon, yung mga posisyon ng mga senador, talaga namang papasok si Erwin Tulfo. Mga bossing. At kung sakali, syempre magiging isa siya diyan sa judge, baka doon babanat yan. Ano po? Dahil ang nakikita naman natin doon sa mga papasok na mga senador, babase po sila doon sa investigasyon at babase sila doon mismo sa dokumento at mga patunay. Ayan, diyan, panigurado, diyan nila titingnan yan. Tasked with judging and said impeachment complaint. When the time comes, I will meticulously examine every pieces of evidence presented before the body. Kaya nga sabi ho ng mga DDS, no vote for you. No vote for you daw po kay Erwin Tulfo, mga kababayan. Kasi nga, ayaw nila nung ganun Ayaw nila nung babase sa ebidensya. Gusto nila kung kampi ka, kampi ka. May nag-post na isang DDS, nakasulat doon, no vote. Si Trixie. Kay Trixie ko nakuha to doon sa page ni Trixie, kinuha ko, tapos dito, in-upload natin. Sabi, okay sir, no vote for you daw, mga kababayan. No? Nevertheless, amid these circumstances, I remain steadfast and advancing my advocacies to improve the lives of Filipinos by continuously pushing the policies program, promote better healthcare, education, lower price of goods, and enhance social welfare of the countrymen. Ito pong pahayag, mga bossing, ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, para po sa akin, sabihin na natin 90% may katotohanan at meron naman pinagbabasihan po. Dahil talagang makikita natin yung as a top contender, no? At na posibleng maging isa siya doon sa mga senador na mag-check o babalasa doon kay VP Sara.
meron naman pong backup na ebidensya. Ang sa akin ho, mga kababayan, ito ang wala. No? Ito ang masasabi ko, mga bossing, na wala. Oh. Kasi sabi niya dito, mga kababayan, February 5, alam naman natin na itong impeachment is a political exercise. But still, as sitting judge, I have to maintain political neutrality. Tingin niyo po, may katotohanan ang sinasabi ni Tobats? Hindi ho ako naniniwala na magiging neutral si Bato de la Rosa, mga kababayan. Sa umpisa pa lang ho Di ba? Kung ano-anong depensa na yung ginagamit nila. Kung ano-anong depensa na yung ginagawa ni Tobats, mga kababayan. Di ho ba? Yung Erwin Tulfo, sinasabi niya, top contender siya. Back up yung survey. Ito ho, mga kababayan, sinasabi niya, but still, as sitting judge, I have to maintain political neutrality. Hindi ako ano dito? Hindi ako agree dito, mga bossing. Alam niyo kung bakit? Sa tingin niyo po ba, si Tobats, kasama pa doon sa mga sa sitting judge, o doon sa mga senador na uusig sa vice-presidente? Nangangarap, Dahil sa nakikita natin, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, laglag naman po si Tobats Ito, magiging prangka ako sa inyo. Ano po? Yung extension nung yung extension nung PNP chief Marbil, mga kababayan. At base po sa opinion ko to nakikita ko ho dyan, para sa kanila yun para kay dating Pangulong Duterte, para kay Bungo at kay Tobats, mga kababayan. Si Tobats malabo tong manalo, imposibleng manalo. Nandiyan yung pangalan niya top 10. Isang beses naging top 10 pero kadalasan nasa number 15. Kapag gumaganon yung pangalan mo sa mga survey, mga bossing, asahan mo na, ang chance mong manalo 10%. Napakalabo ho, mga kababayan, Lalo na po pagka dumating na si Munting Tinig TV. Mega love shoutout po sa lahat ng nandito daw. Good evening. Suportahan niyo po ang channel ni Munting Tinig, mga kababayan. Pindutin niyo po yung like at i-subscribe niyo na din po yan. Alam ko magwa 100,000 na si Sir Munting Tinig. Okay? O ngayon, nung December 18, mga kababayan, ang sinabi naman ni Tobats, kapag kami ni Senator Bungo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano nakikita niyo ho dyan, mga kababayan? Ano po? Etong sinasabi niya, palabas lang ho ito. Dahil dito pa lang, sa umpisa na ito, nakita na natin na haharangan nila talaga yung impeachment. Biruin mo, hindi pa pumupunta sa Senado December 18 pa to, katahimikan ng lahat. Tapos si Bato de la Rosa, alam niya na sa isip niya, haharang kami sa impeachment ni Sara Duterte. Ano to ngayon? Baka kasi malapit na ang eleksyon. Baka sakali na manalo. Baka sakali na mapapaniwala yung mga kakamping nating mga kaibigan. Baka sakali din na mapapaniwala tayong mga sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas. At baka din manalo siya. Yun ang iniisip nito, mga kababayan. Pero naniniwala ako, hindi sosok pa to. Ano po? Yung maposisyon ka sa pang-10, pero mas lamang yung number 15 yung pangalan mo. Ang labo, ang hirap na po nun, mga kababayan, na umangat
at maiposisyon o makakuha ng posisyon, mga bossing. Ang nakikita ko na posibleng makaupo dyan, si Bungo. Dahil nakikita naman natin yung pangalan ni Bungo, 5 to 7 eh. Kaya tahimik din ho si Bungo ngayon, mga bossing. Nakikita nyo hindi masyadong nagsasalita si Bungo. Eh baka kada salita niya, bumaba din yung kanyang yung kanyang posisyon. Kagaya nito, Bats, kada harap sa media, kada pa-interview, bumababa yung kanyang posisyon ho. At sabi niya dito, but still as sitting judge, ano po ba, kailan po ba ang eleksyon, mga kababayan? Mayo 12. Kailan po ang resume ng sesyon ng Senado? June 2. Yung kay Corona, yung impeachment kay Corona, tumagal ng 5 buwan. Ano ho, mga kababayan? So ngayon, doon sa itsura o posisyon ni Bato de la Rosa kung nasaan yung kanyang pangalan, parang malabo na pong umabot siya doon sa boboto ng impeachment. Hindi ho ako mag-aano sa inyo, magsisinungaling. Sa akin ho, yung Joel Villanueva, yung pagkakasabi niyang, June 2 na ang resume. Ganon. Wala nang mag-aano. Kasado na yan sa... Naniniwala kayo sa akin? Tingin ko basa ko pa lang ho sa kanila. Kasado na yan sa Senado, mga bossing. Kasado na yan sa Senado. Biruin mo, after election. Which is, sinasabi natin sa simula't simula pa lang ho, mga kababayan, na kapag bago ang eleksyon nangyari at meron silang enough time na matapos yung pagliliti sa impeachment, posibleng pumabor sa kanila. Kasi may Bungo, may Bato de la Rosa, may mga Tolentino, meron pang mga, sino pa ba? O yung mga Cayetano, nandyan pa lahat eh. Ano po? So posibleng yung 8 boto na kinakailangan ng vice-presidente, easy yun. Kaya nga nagtataka ho ako doon sa mga DDS, mga bossing. Masaya sila. Kasi daw, June 12 daw ho, mga kababayan. Kumbaga, June 12 pa mag-uumpisa yung impeachment. Hindi nila alam, hulog sila sa patibong noon. Hindi nila alam, hinihintay lang matanggal yung, kagaya niyang mga yan, no? Matanggal yung mga Bato de la Rosa, yung mga Cayetano, yung mga alaga ng dating Pangulong Duterte. Ano sabi ni Daniel Hanubas? Tapatan nyo muna ang INC KOJC, Visayas, Mindanao na suporte. Bakit walang pumupunta? Doon sa pa-EDSA na ang tagal ng isinisigaw ng tatay ninyo. INC, kung hindi sinabi na tungkol sa peace rally, yung rally na yon, walang pupunta dyan. No? Kung sinabi yung katotohanan na itong rally na ito political at imbitado, sila Robin Padilla, imbitado, yung mga DDS, tingin nyo po yung INC, yung mga miyembro nila, pupunta? Hindi. Dahil ako po, kilala ko po yung mga yan, na hindi sila ganun kaano sa politika. Ginamit nila yung pangalang peace rally para mapapunta yung mga miyembro. Kaya nagsipuntahan. Kaya nga, di ba, yung ang dami, sabi, kala ko, pagpunta ko doon, pag-uusapan kapayapaan ng buong bansang Pilipinas. Tapos makita ko si Marcoleta, pamumulitika ang ginagawa. Disappointed. KOJC? Hutangin na. KOJC? Ilan ba talaga bilang ng KOJC? Yung Liwasang Bonifacio. O ano?
Sakto lang kayo doon sa Liwasang Bonifacio. Ano kailangan tapatan doon? Visayas, Mindanao, majority ng mga Duterte ang Visayas at Mindanao? Eh di wow. Eh di wow. Sa Cebu na lang tinalikuran na ang mga Duterte Ayan inisa-isa ko yan. INC, KOJC, Visayas, Mindanao. Inisa-isa kong sagutin yan. Di ho ba, mga bossing? O balik tayo kay Tobats. Nangangarap na baka makapasok siya. Pero ang nakikita ko dito, malabo na ho itong makaboto. Napakalayo ng makaboto nito, mga kababayan. Anyway, sabi ni Jaime Montero, "Hoy, huwag ka lang magmagaling. Wala kang alam tungkol sa INC." Hindi ko alam kung ako sinasabihan yan o yung nag-comment. Basta ang alam ko, madaming dismayado sa INC kasi nga, ang pasabi, peace rally. Tapos biglang nandoon mga politiko ng padapa, PDP, laban, padapa. Ay hindi. Di ba binalita nila wala nang laban yon? PDP, wala nang laban. Gusto nyo isa-isahin ko yung mga kandidato nila? Bongo, Philip Salvador, sayawan na. Di ho ba?